بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala, pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din sa kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng mga nasa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Isang napakagandang pagkakataon, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam na ating maipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa Tauhid, na atin itong nagagawa alhamdulillah sa loob ng Ramadan, na kung saan ay dinodoble-doble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing mabuti, ang mga gatimpala ng mga gawaing mabuti na ginagawa sa loob ng Ramadan. Bawat kaalaman na iyon naririnig sa loob ng Ramadan ay napakabiyaya, dahil ang lahat ng bagay sa loob ng Ramadan ay mabiyaya, dahil ang buwan ng Ramadan ay buwan ng biyaya. Tulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ahallakum shahrun mubarak." Dumating sa inyo ang buwan na mabiyaya, mayroong baraka. Lahat ng bagay sa buwan ng Ramadan ay mayroong baraka. Ngayong araw, mga kapatid, ay pang 28 ng Ramadan, May 21, 2020. So 1441 ang ating Hijrah calendar. Ngayong gabi ay ika-29 ng Ramadan. At ang 29, mga kapatid, ay gantal na araw. So witr siya, gantal na araw siya. Ibig sabihin, odd numbers. Dahil sa odd numbers sa last 10 days ng Ramadan, ay dito inaasahan na dumating ang Laylatul Qadar. At pangalawang, mga kapatid, ngayong gabi ng araw na ito ay gabi ng Friday. So sabi ng isa sa mga ulama sa Islam na si Ibn Rajab rahimahullah, sabi niya, kung sakaling ang odd number sa last 10 days ng Ramadan na inaasahan dito ang Laylatul Qadar ay magiging ay tutugma sa araw ng Biyernes, sa gabi ng Biyernes, sa gabi ng Jumu'ah, katotohanan ay malaki ang porsyento na dito ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadar. Kaya't ngayong gabi, mga kapatid, ay pagsumikapan natin na magsala ng tahajjud, pagsumikapan natin magbasa ng Quran, magzikir at magdua. Magdua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Laylatul Qadar itatakda dito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mangyayari sa buhay mo sa loob ng isang taon. So kung sakaling merong masamang mangyari na naitakda para sa iyo, at kung ikaw ay nagdua sa gabi ng Laylatul Qadar, katotohanan babaguhin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tinawag siya na Laylatul Qadar, gabi ng Qadar. Ang Qadar ay ang pagtatakda. Tinatakda dito ng Allah kung ano ang mangyayari ng iyong kapalaran sa loob ng isang taon. So kung mayroong mga masama na naitakda doon, ipagdua mo sa Allah na walang masama. Pagdua mo sa Allah na maging maganda yung buhay mo sa gabi na ito. Mga kapatid sa Islam, ang ating paksa ngayon ay kabilang pa rin sa mga halimbawa ng shirk na nakakasira ng ating tauhid. Napakahalaga na malaman natin ang lahat ng mga bagay na ito upang ating mapangalagaan, maprotektahan ang ating tauhid, ang pagsamba natin sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bali, ang ating paksa ngayon, mga kapatid, walang iba kundi ang pagdakila sa mga libingan. Ang pagdakila sa mga libingan. Natalakay natin nakaraan na dalawa ang bagay na kung saan ay maraming mga tao ang nakakagawa ng shirk. Ang pagsamba sa mga ribulto at ang pagsamba sa mga libingan. So, kung mapapansin ninyo, ibang mga relihiyon ay labis na dinadakila nila ang libingan ng mga mabubuting tao sa kanila. Yung mga pari, halimbawa, kapag may isang pari na namatay, hindi nila nililibing.
doon sa libingan ng mga karaniwang mga tao, kundi mismo doon nila nililibing minsan sa loob ng simbahan o di kaya sa gilid ng simbahan. Dahil dinadakila nila ang libingan na yon, dahil ang may-ari ng bangkay sa libingan na yon ay isang banal na tao para sa kanilang paniniwala. Sa Islam, mga kapatid, ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin ang dakilain ang libingan. Ang libingan, ito ay pangalawang tahanan ng isang tao. O masasabi natin pangatlo, unang tahanan sa sinapupunan ng kanyang tiyan, pangalawa dito sa mundo, pangatlo ay sa libingan, pang-apat sa kabilang buhay, panglima either sa paraiso o sa impyerno. A'udhu billah, sa impyerno, at hingin natin na sa Allah ang paraiso. Ang libingan, mga kapatid, ay dinadalaw natin upang maalala natin ang kabilang buhay at makapagdua tayo para doon sa ating mga mahal sa buhay. Dinudua natin sa Allah na naway patawarin sila at wala na tayong ibang gagawin doon. Hindi na pwedeng magsindi ng kandila, hindi na pwedeng maglagay ng bulaklak, hindi na pwede. Pero pwede mong linisin konti kung sakaling merong mga damo, mga dumi-dumi. At ang libingan sa Islam, mga kapatid, ay kakaiba. Kakaiba. Bakit? Dahil hindi mo pwede itong sementuhin. Bali, wala yung tinatawag na, ano ba yun? Yung nilalagyan ng kabaong, pansyon yung sa amin, nitawag sa amin, pansyon. Hindi na pwede yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng tiles at hindi mo pwedeng gawan ng maliit na bahay. Yung iba, ginagawa ng iba, yung libingan ng kanilang mahal sa buhay ay parang ginagawa nilang kwarto. May tiles sa ibabaw, may gate, may bubong, at nandun yung larawan nila, yung mga nakalibing doon. Yun po, lahat ay bawal sa Islam. Ang sa Islam lang ay lupa. Kung nakapunta kayo dito sa Madina, makikita nyo sa Baqi', sa libingan ng Madina, na kung saan pinakamainam na libingan sa buong mundo ang libingan dito sa Madina. Kaya nga maraming nagdudua minsan na yung mga nakapunta ng Madina na sana dito na lang sila mamatay para dito malibing. Bakit? Dahil pinakamainam ang libingan dito sa Madina. Paano ko nasabi? Dahil mayroong isang hadith, mga kapatid, sa Islam. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mailibing sa Baqi', ang Baqi' ito yung pangalan ng libingan dito sa Madina. Sino man ang mailibing dito, katotohanan ay makakatanggap ng aking syafa'a sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Makakatanggap siya ng pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom. Mamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, tulad ng ating natalakay sa topic tungkol sa syafa'a. So, pinakamainam na libingan. Pero kung titingnan mo ang libingan sa Madina, wala kang makikitang bahay sa loob ng libingan ng sementeryo. Wala kang makikitang tiles, wala kang makikitang semento, kundi bato lang. Nilalagyan lang ng bato bilang palatandaan na yan ay libingan. Sa atin sa Pilipinas naman ay siyempre maulan ng ating bansa, hindi pwedeng walang semento sa gilid para pang harang man lang sa lupa na palatandaan na yan ay libingan. So yung iba nilalagyan nila ng yung isang dangkal lang ang haba ng hollow block sa paligid ng libingan, at wag mo nang lagyan ng semento doon sa ibabaw. Lupa lang talaga yan na nakabundok siya na lupa, at sa gilid nito ay may mga nakaharang na semento upang kapag umulan ay hindi matanggal at hindi maging flat na parang hindi siya libingan. Pero dito sa Saudi hindi naman maulan, so yun ang ginagawa nila, hindi nila sinisemento. Ang bawal, mga kapatid, sa Islam ay tatayuan mo ng bahay ang libingan. Yun po ay pinagbabawal sa Islam. Ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po yan tinayuan ng bahay. Hindi yan nilagyan ng gate, kundi yan mismo ay bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Inilibing mismo siya sa loob ng bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Kalugdanawa siya ng Allah. So pinaganda lang yung bahay ni Aisha at nilagyan ng ilang pader upang maprotektahan at mapangalagaan ng libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi yan bilang pagdakila sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa ating topic ngayon, mga kapatid sa Islam, ipinagbawal sa atin
na dakilain ang libingan, pagandahin ang libingan. Doon ka na magtawaf, doon ka na magkatay ng hayop, maglagay ka ng bulaklak, magsindi ka ng kandila, maglagay ka ng tinatawag nila na wishing pool, parang sa atin yung parang merong wishing pool na magtapon ka ng pera at magwish ka, maghiling ka, tatanggapin at mangyayari ang iyong kahilingan. Ginagawa nila yun, a'udzubillah. Merong mga tao sa iba't ibang lugar, ating matatalakay maya-maya yan, insyaAllah ta'ala. Libingan ng mga mabubuting tao, ginagawa nilang wishing, nagtatapon sila ng pera doon at nagwi-wish sila. Hindi nila alam na yung wish nila, yun ay panalangin doon sa namatay. A'udzubillah. Paghingi ng tulong doon sa namatay, a'udzubillah. Imbis na doon ka sa Allah mag-wish, manalangin, doon sila nanalangin. Mga kapatid sa Islam, may isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Naulat ni Imam Malik rahimahullah. Sa malapit na kahulugan, sabi ng mahal na propeta, O Allah, siya ay nananalangin, O Allah, huwag mong gawin ang aking libingan na parang rebulto na sinasamba. Subhanallah, subhanallah. Nananalangin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na tao sa buong mundo, nananalangin, O Allah, huwag mo gawin ang aking libingan na rebulto na sinasamba. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, katiyakan na naging matindi ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na dinadakila nila ang kanilang mga libingan, sa mga tao na sila na ginagawang bahay dalanginan ang mga libingan. Allahu Akbar, galit. Sabi ng ating mga ulama sa Arabic language na ang galit ng Allah ay mas matindi kaysa kanyang sumpa. Kapag sinumpa ka ng Allah, di ba matindi na yun? Sinumpa ka ng Allah, a'udzubillah, ibig sabihin inilayo ka sa kanyang habag. Pero pag sinabing nagalit sa iyo ang Allah, mas matindi pa yun kaysa sumpa, a'udzubillah. Doble, kasi bakit? Sinumpa ka na nga, pinagalitan ka pa, hindi ka patatawarin. So itong mga tao na dinadakila nila ang mga libingan, sila ay sumasamba sa Allah. Kahit sila ay sumasamba sa Allah sa ibabaw ng mga libingan, nagagalit ang Allah sa kanila. Paano na lang kaya kung mismo yung libingan ang kanilang sinasamba? Paano na lang kaya kung doon sila sa libingan nagkakatay ng hayop at inaalay nila doon sa libingan? Bawal na nga yung magkatay ka ng hayop na ialay mo sa Allah doon sa lugar ng libingan. Sa Allah mo inalay yun, ha? Paano na lang kaya kung mismo yung kinatay mo ay para doon mismo sa nakalibing? A'udhu billah. Mas matindi ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na yun. Kaya hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, Ya Allah, huwag mong gawin ang aking libingan na parang rebulto na sinasamba ng mga tao. Nagkakatay sila dito, nananalangin sila dito, ginagawa nila wishing place. Kaya mga kapatid, dininig ng Allah ang panalangin ng kanyang mahal na sugo, mahal na propeta, dininig. Ano ang ginawa ng Allah? Dinagyan ito ng 3 pader. Allahu a'lam, hindi ko lang alam mga kapatid sa Islam, sa panahon ng mga king ngayon sa Saudi, sa pamilya ng Saud, baka siguro mas dinagdagan pa nila. Ang narinig ko siguro ginawa nilang 6 or ginawa nilang 5 ang pader. Allahu Akbar, alhamdulillah. Pero mga kapatid, subhanallah, mayroon pa ring mga tao na sumasamba sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano? Sila ay nagdudua, nananalangin sa harap ng propeta. Alhamdulillah, pasalamat tayo sa Saudi government. Nagtalaga sila ng mga sheikh doon, mga gwardya, mga mutawa na pinapalo ang mga taong nagdudua doon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subalit mga kapatid, mayroon pa ring mga matitigas ang ulo na sumasamba pa rin sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano? Ano ang ginagawa nila? Nagtatawaf sila. Ang pagtawaf ay isang uri ng pagsamba. Nagtatawaf sila sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsamba. Pero bago ko sabihin yun mga kapatid, ang ating pagtatawaf sa Kaaba ay hindi bilang pagsamba sa Kaaba, kundi bilang pagsamba sa Allah. Pagsunod sa Kanya,
na tayo ay magtawaf sa Kaaba bilang pagsamba sa Allah. Pero itong mga tao na ito, nagtatawaf sila sa libingan ni Propeta Muhammad SAW bilang pagsamba nila kay Propeta Muhammad SAW. Ano ang ginawa ng Saudi government? Alhamdulillah, hinarangan ang bawat pintuan na kung saan ay makapagtawaf sila. Sa likod ng libingan ng Propeta Muhammad SAW, nilagyan ito ng harang. Nilagyan ng harang. May mga gwardiya hindi ka pwedeng magano. Matigas pa rin ang ulo. Nagtawaf pa rin sila doon sa bandang malayo. Hinarangan na naman ng alhamdulillah ng government ng Saudi sa pamamahala ng local government ng Madina, alhamdulillah, at mga tagapangalaga o tagapangasiwa ng Masjid Nabawi. So walang magawa itong mga taong gumagawa ng bid'ah maliban na lamang na magtawaf sila sa buong masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalayo noon, napakalawak noon, a'udhu billah. Isipin mo maglakad ka buong masjid ng Propeta, ikutin mo lahat, magtawaf ka ng 7 times. Pero napakasakit isipin mga kapatid na meron pa rin gumagawa ng ganun. Mismo kami nasasaksihan namin, lagi kaming nasa loob ng masjid. Mismo ako nakita ng aking dalawang mata na mayroong nagpatira pa sa harapan ng libingan ni Propeta Muhammad SAW sa labas ng masjid. Nakita ng aking mata na mayroong nananalangin, medyo may kalayuan, malayo sa security guard, malayo sa gwardiya para hindi sila mapalo. Nananalangin, may leader pa sila. Nag-aamin yung nasa likod. Nananalangin sila. O Propeta Muhammad, doon sila sa Propeta Muhammad SAW nagdudua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pero sila ay patago, hindi sila magtatagal kasi merong nagro-ronda-ronda na mga naka-uniforme, mga security guard. So papaluin sila. So alhamdulillah ay pinotektahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mga kapatid, tingnan niyo ang libingan ng mga mabubuting mga tao sa Iraq, sa Egypt, sa Syria, sa Iran, sa Yemen, at sa iba't ibang panig ng Arab countries. At ganun din sa Pakistan, sa Bangladesh, sa India, napakaraming mga libingan na tinuring nilang parang rebulto. Parang rebulto. Subhanallah. Doon sila sumasamba, nananalangin, nagdudua, nagkakatay ng hayop. Kapag may isang babaeng hindi nagkaanak, pupunta ka lang doon sa libingan, magkatay ka ng hayop, magbigay ka ng pera, mag-alay ka ng pera. Yung ginagawa ng mga Kristiyano na naghalad tawag sa amin doon maghalad ka sa rebulto, lagay mo ng pera yung rebulto, maglagay ka ng 100, 200, 1,000, kung medyo may kakayahan ka, 5,000, ganon, para lang tanggapin ang panalangin mo. Kasi kung hindi ka maglagay ng pera, pag hindi ka nagbigay, baka hindi tanggapin ang panalangin mo. Ginagawa yan mga kapatid ng mga tao, Muslim man o hindi Muslim, sa mga libingan. Dinadakila nila ang mga libingan, sinasamba nila ang mga libingan ng mas mahigit pa sa pagsamba nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi sila mga Muslim. Hindi sila mga Muslim. May mga Muslim na nag-aangkin na Muslim sila, pero sumasamba sila sa mga libingan, a'udhu billah, hindi sila mga Muslim. Hindi sila mga Muslim. So mga kapatid sa Islam, huwag nating gayahin ng iba na nagbabasa ng Quran sa libingan, naglalagay ng bulaklak, pinupuri ang libingan, doon nagdarasal sa libingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinudua sa Allah na naway sila ay pagalitan ng Allah. At katanggap-tanggap ang dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang napulutan natin ang aral. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.